Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng obos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan.
Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag ako'y tumatawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan. Dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi ko na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, atin siyang magkakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno. Gayon din ang mga Pariseyo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati
ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal. Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo, magandang araw. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, at araw ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Ngayong panahon ng Kwaresma, panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Hindi lang pagbabalik sa dambana ng Poong Jesus Nazareno, hindi lang pagbabalik ng debosyon, kundi higit sa lahat, pagbabalik loob sa Diyos. Kaya naman, ang ating mga pagbasa ngayon ay nagtuturo sa atin ng isang paraan kung paano magbalik loob sa Diyos. Kung paano muling mapalapit sa Diyos. At ito ay ang pag-aayuno. Sabihin nyo nga po, pag-aayuno. Isang tanong tungkol sa pag-aayuno ang ibinato ng mga alagad ni Juan Bautista kay Jesus. Ang tanong nila, bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Tila ikinukumpara ng mga alagad ni Juan at ng mga Pariseyo ang kanilang sarili sa mga alagad ni Jesus na hindi nag-aayuno. Bakit sila hindi? Bakit kami nag-aayuno? Samantala, parang ganito din yung tanong ng mga tao sa Panginoon sa ating unang pagbasa tungkol din sa pag-aayuno. Ang tanong ng mga tao sa Panginoon, bakit ang pag-aayuno namin ay hindi pansin ng Panginoon? Sapagkat nagugutom lang kami. Nag-aayuno kami pero hindi napapansin ng Panginoon. O di ba minsan, parang ganito rin yung tanong natin, bakit ba ako punta ng Quiapo, dasal ng dasal, wala namang nangyayari? Parang hindi naman ako pinakikinggan. Dumadayo pa ako sa Quiapo, napapagod lang ako. Pero bakit hindi dinidinig ng Diyos ang dasal ko? Minsan, di ba, parang ganyan din yung tanong natin. Nagsayang lang ako ng pamasahe, pero wala namang nangyayari. Una sa lahat, para masagot po natin ang mga tanong, balikan muna natin kung ano ang pag-aayuno. Balikan muna natin, bakit mo ba ginagawa ang pag-aayuno? Pwede rin, kung ang daing mo, yung pagpunta mo sa Quiapo, balikan din, bakit ka ba nagpupunta sa Quiapo? Bakit ka ba nagdedebosyon? Una sa lahat, ang pag-aayuno ay pag-iwas sa pisikal na kagutuman para mailayo natin ang ating mga sarili sa mga bagay na makamundo at mas maituon ang ating sarili palapit sa Diyos. Kaya tayo nag-aayuno para itigil yung mga bagay na
nagpapalayo sa atin sa Diyos. Iiwasan natin yung pisikal na kagutuman. Nung unang panahon, pag-iwas lang sa pagkain at inumin ang pinakaparaan ng pag-aayuno. Noon naman, wala namang mga gadget, walang mga telebisyon, walang mga kung ano-ano, walang shopping, walang mga kung ano-ano mga material na magpapalayo sa atin sa Diyos. Ngayon, ang dami na. No? Bakit hindi nakakasimba? Kasi naubos na ang oras sa mga maraming makamundong bagay. Noon, pagkain lang at inumin. Kaya ito yung kanilang iniiwasan para mas maraming oras para sa Diyos. Ngunit, itinatama ito ng Panginoon sa ating unang pagbasa. Dahil ang tingin niya sa mga tao na nagrereklamo tungkol sa pag-aayuno, ginugutom lang nila yung sarili nila. Ngunit wala namang kabuluhan. Dahil pansarili pa ding kapakanan ang kanilang isinasaalang-alang. Kasi gusto nila, kapag nag-ayuno, meron agad sagot. Kapag nagtiis sila, meron agad mangyayari sa kanila. Saan ka naman nakakita ng nag-aayuno pero nagrereklamo? Di parang nagpakagutom ka nga lang talaga. Tapos, isinusumbat mo pa. Para bang isang magulang na nagtitiis magutom para may mapakain sa anak. Tapos sa huli, kukwentahin. Sa huli, isusumbat sa anak. Di ba walang kabuluhan yon? O kaya, para bang isang magulang na OFW na nagtitiis na mangulila sa ibang bansa. Tapos, isinusumbat ang pagsasakripisyo. Di ba? Walang kabuluhan yon? Hindi ganun. Nagtitiis ka, hindi para isumbat. Nagtitiis ka, kundi dahil ito ay may kahulugan. Ang pag-aayuno ay hindi lang pagpapahirap sa sarili, kundi isang paraan para maalis ang mga sagabal, para mas mapalapit tayo sa Diyos. Kaya naman, hindi lang tungkol sa pagkain o inumin ang pag-aayuno ayon sa ating unang pagbasa. Dahil itinuturo sa atin na pwedeng mag-ayuno sa pamamagitan ng pagtigil sa pang-aalipin. Pwede ring mag-ayuno sa pamamagitan ng pagpapalaya ng mga inaapi o kaya sa pagtulong sa mga inaapi. Pwede ring mag-ayuno, hindi lang umiiwas ka sa pagkain, kundi pakakainin ang mga nagugutom. Patutuloyin ang mga walang tirahan o kaya dadamitan ang mga hubad. Ito yung pag-aayuno. Ititigil ang anumang bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Pwedeng galit ang nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Itigil mo. Magpatawad ka. Pwedeng pangangalunya ang nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Itama mo na yung relasyon mo para mapalapit ka na uli sa Diyos. Pwedeng pagiging madamot, sakim, mayabang, pagmumura, kahit anong bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos, itigil mo. At yan ang pag-aayuno mo.
Kaya nga, ang pag-aayuno ay pag-iwas sa balakid na sa Diyos ay makalapit. Katulad ng pag-iwas sa kasalanan, pag-iwas sa kasamaan na siyang nagiging hadlang para sa Diyos ay makalapit. Sa makatuwid, kung ang pag-aayuno ay pag-iwas sa mga balakid para makalapit sa Diyos, tama nga na hindi mag-ayuno ang mga alagad ni Jesus dahil sila ay malapit at sila ay malapit sa Diyos. Malapit na sila kay Jesus Kasama na nila si Jesus, kaya hindi na nila kailangan pang mag-ayuno. Mga kapatid, ito po ang imbitasyon sa atin ngayong Kwaresma, ang mag-ayuno. At gagawin natin ang pag-aayuno dahil tayo ay minsang napalayo sa Diyos, dulot ng ating kasalanan. Kaya iwasan natin ang anumang nagdudulot sa atin para mapalayo sa Diyos. Upang sa huli, tayo ay muling makalapit at mapalapit sa Diyos. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod
akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusat, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Magsiluhod po ang lahat. Tunghayan mo kaming naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan, at kami ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban, upang loobin mong ang aming puso ay buhay na buhay naming madamang nakatitik ang pananampalataya
pag-asa at pag-ibig, at ang wagas na pagsisisi sa aming mga kasalanan, at ang matatag na pasyang magbagong buhay, samantalang nababagbag ang aming loob at nalulungkot kami sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong 5 mga sugat, habang aming binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo, para kanyang maipahayag tungkol sa iyo. Jesus, na butihin mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko ay sa masid ay mabibilang. Tumayo na po ang lahat. Yung pagpunta mo dito sa Quiapo o pag-aayuno mo, hindi totoong walang nangyayari. Sapagkat ang unang nangyayari sa pag-aayuno o pagpunta mo sa Quiapo ay ang mapalapit sa Diyos. Hindi man dininig ang iyong dasal, ikaw naman ay napalapit sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, hinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,